ng Panginoon sa inyo. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa, sa mga namimili, sa mga nagtitinda, sa mga nagtatrabaho, o sa bawat tinig na nakakarinig ng boses na ito. Sa mapagpalang hapon sa inyo, at nais naming ipabatid sa inyo na mahal po tayo ng Panginoon. Regardless sino man tayo, ano man tayo, may naabot man tayo, wala. Gaano man kadumi ang ating kasalanan, gaano man tayo kamatuwid sa harapan ng tao, mataas man tayo sa paningin ng iba, o kinukutya ka man ng ibang tao, may problema ka man ngayon o wala, nasusugatan ka ba ngayon o hindi, mahal ka po ng Panginoon. At naririnig natin ng mensahe na paulit-ulit nating naririnig na dahil sa pagmamahal ng Diyos sa buhay natin, siya ay naipako sa krus ng Kalbaryo. And this coming April, o month of April, aalalahanin natin that more than 2,000 years ago na, merong isang taong namatay sa krus. Dahil siya, o merong naipako sa krus, hindi dahil siya ay makasalanan, kundi dahil sa ating mga kasalanan. At ang kagandahang loob, mga kapatid, hindi siya namatili na namatay, kundi siya ay nabuhay. At sa darating na panahon, siya ay babalik upang makasama tayo. Ito'y pangako ng Diyos na balang araw siya ay babalik at isasama niya tayo sa kanyang paraiso, sa kanyang kaharian, na kung saan sinabi ng Biblia, sa langit wala ng gutom, sa langit wala ng luha, sa langit wala ng bigati, at sa langit wala ng problema. Ba't ang tanong, kung kukunin na ba ng Diyos ang buhay natin, isa ka ba sa makakasama sa kaharian ng langit? Ito po yung reason, mga kapatid, yung mga taga-Ormoc, kung bakit kami naririto. Dahil gusto pong ipabatid ng Diyos na may plano pa siya sa buhay niyo, na meron pang gustong gawin si Lord sa buhay niyo. Ang kailangan lang natin, tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. If He is a God of God, hindi niya ginawang robot ang buhay natin. He gave us free will. At ngayon ang tanong, ano ba ang pipiliin mo? Maraming tao ang gustong mapunta sa langit pero ayaw mamuhay ng mapanlangit. Maraming tao ang ayaw sa impyerno pero namumuhay ng maka-impyerno. But mga kapatid, mga ate at kuya, ano man ang yung sitwasyon sa buhay ngayon, sabi po ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Hindi po sinabi ng Diyos na kailangan mong maging matuwid. Hindi sinabi ng Diyos na kailangan mong maging magaling para ikaw ay maligtas. Hindi sinabi ng Diyos na kailangan mong maabot ang isang bagay para ikaw ay maligtas. Ang sabi po ng Panginoon, that whoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Mga ate at kuya, ano man ang iyong sitwasyon ngayon, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. At narinig natin ang mensahe na nagsasabi, there's a one destination after natin sa buhay na ito. Hindi kung tayo ay mapupunta sa kalangitan o mapupunta sa impyerno. The Bible o ang Biblia ay nagsasabi na ang sino mang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay walang buhay na walang hanggan. Bagkus, mananatili sa Kanya ang puot ng Panginoon. Mga kapatid, yung sarili natin na hindi natin kayang maligtas. Ang mga bagay na meron tayo, it's good, pero hindi yan yung dahilan para tayo maligtas. Ang kailangan natin, sumampalataya, tumanggap, maniwala sa ating Diyos. Sapagkat sabi po ng Biblia, Jesus answered that He is the way, the truth, and the life.
And no one comes to the Father except through Him. Mga kapatid, ano man ang iyong sitwasyon ngayon, gaano man kabigat ang iyong problema, ano man ang iyong mga panalangin, mga desire sa buhay, lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa atin. At yan po yung reason kung bakit po kami naririto. Mamaya po, magbibigay po kami ng mga free Bible. Ito po ay libre para sa inyo. Dahil gusto po ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay makatanggap ng pagpapala. Pagpapala na kung saan hindi kayang ibigay ng mundo. Pagpapala na kahit man o kahit saan man ay hindi natin mahanap. Only to Jesus. Kaya sa hapon na to, habang patuloy kami na mag-share o magsasalita o magbabahagi ng salita ng Panginoon, ang aming dalangin, buksan nawa ninyo ang inyong mga puso at tanggapin natin si Lord sa buhay natin. Because life is too short. Life, sabi nga nila, ang buhay natin sa mundong ito ay hindi permanente. Merong mga taong namamatay kahit natutulog lamang sila. Merong mga taong namamatay kahit nasa bakasyon sila. Because life is too short at hindi natin kontrolado. Ngunit kung ikaw at ako ay may pananampalataya, may relasyon, may paniniwala at konektado sa Diyos, no matter what o ano man ang mangyari sa buhay natin, meron tayong assurance na ang Diyos ang magliligtas sa atin. Siguro some of you merong tinatawag na SSS, pag-ibig o mga insurance. But the question in this afternoon, may assurance na ba ang iyong kaluluwa? May kasiguraduhan ka na ba ang ikaw ay mapupunta sa langit? May kasiguraduhan na bang makakasama mo ang Diyos sa kanyang kaharian? Ang sabi po ng Biblia, na kung sino man ang sasampalataya, siya ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya, siya ay mapapahamak. Mga kapatid, mga ate at kuya, meron pong apat na bagay, apat na paraan na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Because ang kaligtasan ay hindi lang natin makukuha sa mga bagay na ating nakikita. Ngunit ang kaligtasan ay ating makakamtan kapag yung buhay natin ay isinuko sa Diyos. Sabi po ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Siguro mga kapatid, mga taga-Ormoc, wala siguro kayong kilala na merong taong nabubuhay na walang kasalanan. Ikaw at ako ay makasalanan, sabi ng Biblia. At dahil sa kasalanan na yan, kailangan natin pagbayaran. The Bible also says na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayan na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Paano ba natin makakamtan ng pangako ng Diyos? Kailangan ba natin maging mabait sa ibang tao? Kailangan ba natin maging magaling sa ibang tao? O kailangan ba natin maging isang reliyoso? Hindi po yan ang sagot ng Biblia. Ang sagot po ng Biblia upang makamtan natin ng pangako ng Diyos, unang bagay ay kailangan natin pagsisihan. I-admit sa ating sarili, aminin sa harapan ng Diyos na ikaw at ako ay makasalanan. Sapagkat sabi po ng Biblia, that if you will confess in your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Mga taga-Ormoc, mga ate at kuya, hindi po namin alam kung ano ang iyong problema. But alam ng Diyos kung sino ka. At gusto po ng Panginoon na matanggap mo ang kaligtasan. But what we need to do, we need to confess na tayo ay makasalanan. Pangalawa, we need to repent. Ang isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan ngunit hindi tumatalikod, ay paulit na gagawin at gagawin ng kasalanan. Ang Lord po, si Jesus Christ, pinayaran ng ating mga kasalanan. From past, present,
But what we need to do? We need to repent. Talikuran ng mga bagay na napapalayo sa atin sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan, yan po ang nagiging hindrance para tayo ay hindi makalapit. Ang mga panalangin natin na hindi nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit kung tayo ay magre-repent o susuko sa Diyos at tatanggapin natin siya bilang Diyos na tagapagligtas ng buhay natin, siya o tayo ay maliligtas. Pangatlo pong bagay, we need to believe. Maniwala na si Jesus Christ ay Lord sa buhay natin. Maraming mga taong nag-pray-pray lamang sa tuwing may problema sila. Maraming mga taong lumalapit sa Diyos kapag nasa ospital lang sila. Maraming mga taong nananalangin kapag meron silang mga problema o kabigatan sa buhay nila. Ngunit sa panahon na okay ang kanilang buhay, nakakalimutan nilang magsimba, nakakalimutan nilang magpunta sa church, nakakalimutan nilang mag-pray, nakakalimutan nilang magbasa ng Biblia. But the Bible says, we need to believe that Jesus is Lord sa buhay natin. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, sa John chapter 1 verse 12, na sino mang sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kailangan po natin maniwala na ang Diyos ay gagawa ng mga paraan, na ang Diyos ay magbabago sa buhay natin, na ang Diyos ay magpapatawad at maglilinis sa mga kasalanan natin, at bibigyan na tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At pang-apat na bagay, we need to accept that Jesus is Lord sa buhay natin. Sapagkat kung wala po ang Panginoon, wala tayong magagawa. Apart from the Lord, we are nothing. Ang iyong kasikatan, ang iyong kalakasan, darating ang araw yan ay mawawala. Ang iyong kaalaman, kagalingan, darating ang araw, ito ay mawawala. But if we accept Jesus, kailanman ay hindi ito mawawala sa buhay natin. Ito ang paraan para makamtan natin ang kaligtasan. Sabi po ng Biblia, sa Acts chapter 4 verse 12, na walang ibang pangalan na ibinigay ang langit para sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Once again, mga taga-Ormoc, maging sino ka man, napakapakan ka man ng tao, kinutya ka man ng mundong ito, sino ka man sa paningin ng iba, mahal ka po ng Panginoon. At yan ay pinatunayan ng Diyos nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Wag lang nating i-remember ang Holy Week dahil sa isang kultura. But let us remember this Holy Week because of our sin. We are the reason kung bakit si Jesus namatay sa krus. Tayo ang rason kung bakit siya ay pinako sa krus. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Panginoon, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Once again, kami po ay magbibigay ng mga Biblia. Ito po ay libre at walang bayad kahit isang kusing. Ang aming kailangan, pakinggan ninyo ang mensahe ng Panginoon, sapagkat hindi po lahat ng tao ay may pagkakataon. Hindi lahat ng tao sa mundong ito may pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos. Ngunit tayo, pinagpala tayo ng Panginoon. Ang kailangan natin, tanggapin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin. Sa mga nagtitinda, sa mga namimili, sa ating mga traffic enforcer, o kahit maging sino ka man, kapatid, kuya, ate, nanay, at tatay, remember always, minahal po tayo ng Panginoon. At si Lord naghihintay na tayo ay bumalik sa Kanya.
pinagpala ang Ormoc City. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon.